Ito ka-coffee, feeling ko lang nung actually hanggang ngayon pa naman, si Sara Duterte pa rin naman yung DepEd Secretary dahil hanggang July 19 pa yan. Ilang si PBBM na utusan nitong si Inday Sara Duterte. Siguro out of courtesy, mas maintindihan mo pa eh. Siyempre medyo ikaw, kahit ikaw din minsan boss eh, pag yung next in line mo, mahihirapan kang utusan eh, di ba? So dapat magkusa na lang. Yun na lang yun eh. Kasi huwag mo lang hintayin na utusan ka. Magkusa ka na lang. Pero maganda rin naman minsan mag-uutos ka. Pero may mga circumstances din yan eh. Ngayon, na pa-exit na dyan si Vice President Sara Duterte bilang secretary po ng DepEd, na pa-exit na siya ngayon, may major na utos o mandato si Pangulong Bongbong Marcos sa bagong liderato po ng Department of Education under the leadership of Senator Sani Angara. Diba? Kung noon, ako naman, analysis ko lang naman ito kang coffee, noon nahihirapan, no? Kumbaga naiilang eh, kasi dapat magkusa ka na lang eh, hindi mo na kinakailangan utusan, kasi syempre, 2 years ka na dyan, alam mo na yung mga problema dyan, alam mo na yung mga diferensya dyan, so dapat kumilos ka na lang, di ba? Kaya ka nga nandiyan dyan, dapat mas magaling ka sa presidente, di ba? Kasi mag-propose ka sa presidente and scrutinize ang presidente yan at i-approve yan kung maganda yung proposal mo. Yun naman ang mga purpose ng secretaries eh. Kumbaga kayo yung head dyan eh. Dapat alam niyo yung problema dyan, alam niyo yung dapat na gawin dyan. Eh ngayon, sige, pa-exit na si VP Sara. Ang gusto ni Pangulong Bongbong Marcos under the new leadership na hindi na ito nasabi kay Inday Sara, hindi ko lang alam kung hindi ko lang napakinggan, no? Pero sa pag-monitor natin, hindi ko narinig pa ito, na baguhin itong K-12. I-adjust, may mga kinakailangan kang i-adjust dyan sa curriculum para maging employable yung graduate ng K-12. In the first place, yan naman talaga ang purpose ng K-12 na yan. Di ba? Para kahit hindi ka na magkolehiyo, pagka-graduate mo na senior high school, may chance ka na ma-hire. Di ba? May kahit papano, employable ka na. Di ba? May mga required skill sets ka na magiging advantage mo yan para matanggap ka sa trabaho. Kasi ang problema, kung ikaw graduate ng K-12 versus dito sa graduate ng kolehiyo, no? Siyempre, kung ikaw ang employer, mas natanggapin ko itong graduate ng kolehiyo. Pero kung matibay yung curriculum ng K-12, di ba? O employable talaga. Maganda yung skill sets ng graduate ng K-12. Magkakaroon ng laban. Di ba? Magkakaroon ng laban. Pero wala eh. Ilang taon na nakalilipas eh, walang nangyayari dyan. So may bagong direktiba si PBBM dito sa usapin na ito ng K-12. President Marcos Jr. ngayong araw po ng Biyernes said several changes in the K-12 curriculum of the Department of Education are being considered to improve the employability of senior high school graduates. Actually, hindi na dapat tumantok pa sa ganitong sitwasyon eh. Dapat noon pa ito ka-coffee eh. Habang ini-implement yan, i-check. Di ba? May numbers naman yan. May figures naman yan. Ilan ang graduate ng K-12? Ilan ang nakahanap agad ng trabaho dyan? O bakit marami ang hindi nakakahanap ng trabaho? Anong problema? O kulang sa ganitong skill sets. I-adjust yung curriculum. Ibigay yung mga training para makuha yung skill sets na yan. Di ba? Yun sana, ideally, no? According to Marcos, the K-12 curriculum failed. Ayan ha. Ayan. The K-12 curriculum, yan, nagdagdag pa ng 2 taon sa mga magulang. Failed po yan to increase the employability of senior high school students when it was the ultimate goal for its implementation. Exactly, nabantayan natin yung K-12 na yan, ka-coffee. Ang ganda ng plano dyan. Ang problema, yung implementasyon. Napabayaan, natulugan ang implementasyon nitong K-12. Ginawa natin ang K-12 dahil hinahanap ang years of training sa ating mga nag-a-apply. At sinasabi dito sa Pilipinas, kulang dahil 10 years. That was the reason we did it para employable yung mga graduate natin. Marcos noted during a chance interview dyan po sa Sulu ngayong araw po ng Biyernes. Sabi po ni Pangulong Bongbong Marcos. Iyan sana ang purpose niya. Ang problema, hindi nangyari. Pero kung titingnan natin ang naging resulta, hindi tumaas, hindi gumanda ang employability nila. So we have to do something else, sabi ni PBBM. Yan dapat practical at nag-upgrade, nag-update, hindi yung tinutulugan. Marcos said he and incoming Education Secretary Sani Angara had talked about implementing some changes to the current K-12 curriculum shortly after the palace announced the senator's designation mautos kay Sara Duterte, no? Pero out of courtesy, feeling ko,
ano lang yan eh, parang siguro, basa ko lang naman dyan, hinihintay na lang ni PBBM na magkusa na si Inday Sara Duterte, di ba? Kasi for sure, may record sila niyan, may research sila niyan. Anong nangyari dito sa K-12, di ba? Nag-update kayo ng curriculum dyan eh, pero anong ginawa para mabago, para, yes, may matatag curriculum, pero hindi pa rin masyadong malinaw sa tao kung para saan yung matatag curriculum, paano makatutulong yan para maging employable. Sige, sabihin natin may ginagawa. Ang problema, nasaan yung ano mo dyan? Yung information dissemination dyan. Di ba? Para alam din ng tao na may ginagawa. Di ba? Pwede naman yun. May ginagawa ka. Ang problema, hindi alam ng tao na may ginagawa ka. Government official ka eh. Dapat alam ng tao na may ginagawa ka. Kasi you will be judged by the people. Di ba? Publiko ang magdidesisyon sa'yo. Ano ba? Maganda ba yung nagawa mo eh? Kung walang alam, ang taong bayan, walang naririnig, ito yung ginagawa mo, wala nakikita pagbabago. Ay, ang napapakita eh. Mababang results eh sa mga test scores. O paano magiging narrative ng taong bayan dyan? Eh, hindi ka effective na leader dyan. Among these changes, sabi po ng Presidente, were the possible introduction of mini courses spanning from 3 months to a year to allow senior high school graduates to specialize in specific areas in a bid to attract employers. Marcos also said the government intends to coordinate with the private sector to determine and guarantee the supply of skilled workers needed in their respective industries. Actually, matagal na yung model na yan. Ang problema, hindi ko alam bakit hindi nag-work. Ang TESDA, ganyan din ang model nila eh. Diba? Nakausapin na itong si kumpanya, halimbawa si Factory A, yan, gumagawa ng medyas. So, kausapin na yan. Ilan ang kailangan mo every year? Ilang empleyado kailangan mo dyan? Anong skills ang kailangan mo? Dapat marunong gumamit ng machine na to. O sige, magpadala ka dito ng ganyang machine, ititrain namin yung mga bata na yan. Diba? Para pagka-graduate na yan, alam na nila. May direksyon na silang pupuntahan na trabaho. Yung model na yan, matagal na yan. Sa ibang bansa, ginagawa din naman yan. Pero, diba, nag-exist yung model eh. Even test na. Ginagawa na ng test din, pero hindi nag-work eh. Marcos likewise disclosed that the DepEd is aiming to improve the quality of STEM. Itong Science and Technology, Engineering and Mathematics subjects, STEM subjects, based on the results of international objective tests, which showed that the Philippines is lagging behind eh. Napag-iiwanan na tayo dyan ka-coffee. Marami talagang kailangan gawin dyan si Secretary Sani Angara dyan sa Department of Education. Buti na lang siya yan. Kahit pa paano medyo aktibo, no? Kahit pa paano medyo ganado, medyo bibo pa ito ka-coffee, mas mabilis, bilis paspas kilos pa ito at matalino, no? Sige, yan naman ang gagawin natin dyan eh. Wala naman tayong magagawa eh. Kundi maghintay sa ano mga implementasyon ang gagawin ng Department of Education dahil marami talagang kinakailangan trabaho dyan sa DepEd. At kawawa ang Pilipinas kung hindi talaga magbabago itong estado ng edukasyon natin dito sa Pilipinas. Kasi sabi ko nga ng isang araw eh, nung panahon ni tatay niya, Marcos Sr., no, matatalino yung tao. Hindi ko alam siguro dahil nag-iiba ng interest, pero ngayon eh parang hindi masyado. Hindi ko alam, no? Magkakaiba naman kasi tayo ng level ng intelligence of understanding sa intelligence. No? Pero yun lang. Kasi mga boss ko nila eh, yung mga kakilala ko mga boss, mga oldies, panahon ni Marcos, ang tatalino nila kumpara sa mga tao ngayon. Anyway, Ma'am Nilda Galvez, please don't forget to like the video mga ka-coffee. Hello sa inyo ka-coffee, thank you. Kay Abel Valeroso, Digong have all the information about the whereabouts of Kibuloy. Isa ako sa mga nabudol ni Duterte. No to Duterte this coming 2025 and 2028 election. I am a strong supporter of PBBM from Milan, dyan po sa Italia. Ang West Philippine Sea daw po ay atin. Ayan, Abel Valeroso, thank you for your support no, sa ating leadership sa Presidente. Kay Ma'am Elma Agoto, nakikinig po sa atin, nandiyan po sa Facebook. Hello po sa inyo. Kay Dario Fronda, yan, kaway-kaway po sa inyo. Thank you sa pagtutok sa atin. Kay Ed Mabs, agree. No to Duterte. Ayan, malinaw na. No to Duterte daw. Kay Ed Mabs. Kung nasa Facebook po kayo, pasuyo na lang ka-coffee. Please like and follow sa Facebook. At kung nasa YouTube po kayo, please click lang po na subscribe. At i-like na rin po yung video natin para updated kayo sa ating mga bagong uploads. Kuha na ng kape. Move on tayo sa ating last topic for tonight. Last one, ka-coffee. Kuha na po kayo ng coffee.